Magandang araw sa iyo. Nagpadala ka ng mga source na sa unang tingin parang ang bigat, no? Very theological. Oo, medyo seryoso nga. Pero habang binabasa namin, may isang idea na lumitaw na talagang wow, nakakagulat. Ano yon? Ayon sa mga tekstong ito, ang pangalang Jesus ay hindi lang basta pantawag. Ito raw ay parang isang divine technology. Divine technology, yan ang term. Oo, isang tool na may tatlong pangunahing function. Una, para pag-isahin ang mga tao. Pangalawa, para i-channel ang kaluwalhatian ng Diyos. At pangatlo, para gawing kang co-worker sa kanyang cosmic project. Medyo wild, di ba? Wild talaga. So ang misyon natin ngayon, parang magiging detective tayo. May mga clues kang binigay at ang kaso natin ay ano ba talaga ang tinatagong superpower sa likod ng pangalang Jesus? Eksakto. Ang ganda ng framing na yan. Kasi yun talaga ang diwa ng mga source mo. Hindi ito passive na pangalan. May nangyayari. May ine-enable, may ina-unlock sa tuwing ginagamit at tinatanggap ang pangalang ito. Hindi siya sticker lang. Hindi. Susi siya. At ngayon, susubukan nating buksan yung mga pinto gamit ang susing yan. Okay, sige. Simulan natin sa unang pinto. Isang malaking konsepto sa sources mo ay ang banal na espiritu. Oo. Sinasabi na darating daw ang espiritu sa pangalan ni Jesus. May binabanggit pa ngang unang tagapayo, si Jesus, at ikalawang tagapayo, ang banal na espiritu. Parang may sequence. Tama. May proseso. At yung proseso na yan may isang napakahalagang prerequisite, isang kondisyon. Ano yun? Ito yung sinasabi sa John 16:7 na kailangan daw munang umalis ni Jesus. At para malinaw, hindi ito pag-alis para magbakasyon, ha? Hindi sa Galilea. Hindi. Ang pag-alis dito ay euphemism para sa kanyang kamatayan sa krus. Teka. Bakit kailangan niyang mamatay para lang dumating yung banal na espiritu? Anong koneksyon nun? Parang ang weird na kailangan may mamatay para may dumating na kapalit? Magandang tanong yan at dito pumapasok yung logic ng sources mo. Kasi ang banal na espiritu bilang perpektong presensya ng Diyos ay maaari lang daw manahan sa isang lugar na malinis. Malinis. Malinis mula sa kasalanan. At ayon sa teolohiya ng mga tekstong ito, ang tanging paraan para magkaroon ng kapatawaran at paglilinis ay sa pamamagitan ng dugo na dumanak sa krus. Ah, okay. Kaya isipin mo na parang isang high-level security protocol. Hindi pwedeng pumasok yung VIP, yung ikalawang tagapagpayo, hanggat hindi pa cleared at sanitized ang premises. At yung nag-sanitize ay yung sakripisyo. Yun mismo, ang nag-clear at mag-sanitize ay yung sakripisyo sa krus. Kung hindi namatay si Jesus, walang paglilinis. Kung walang paglilinis, walang banal na espiritu na mananahan sa mga tao. Ganun sila ka-interconnected. Okay, gets ko na. So, yung krus ang parang deep cleaning event at yung banal na espiritu ang bagong tenant na lilipat lang pag malinis na yung bahay. Malinaw yung ugnayan. Tumpak. Pero ang hindi ko pa masyadong makonect, paano gumapasok yung pangalan mismo sa pagkakaisa ng mga tao? Kasi parang ang layo ng agwat ng dalawang ideya na yan. From a spiritual event to social unity. Diyan napapasok yung susunod na pinto. Sa John 17, may isang panalangin si Jesus kung saan sinabi niya sa Ama, ingatan mo sila sa iyong pangalan upang sila'y maging isa. Oo, nabasa ko yan. Active agent o puwersa na nagbubuklod sa kanila. Ang pangalan, ang address kung saan ipinapadala ang espiritu at ang espiritu ang glue na nagdidikit-dikit sa mga mananampalataya. Okay, pero teka, pag naririnig ko kasi yung pagiging isa o iisang pag-iisip, to be honest, medyo natatakot ako. Bakit naman? Hindi ba delikado yan? Baka mawala yung critical thinking ng isang tao kung lahat ay may iisang pag-iisip. Hindi ba yung parang nagiging kulto? Parang lahat naka-uniform, pareho-pareho ng sinasabi? Pagkakaisa o oneness, dito ay hindi pagkawala ng individuality. Hindi ito tungkol sa pagiging mindless robots. Okay.
Isipin mo ang isang world-class orchestra. May violinist, cellist, percussionist. Bawat isa sa kanila ay isang henyo sa sarili niyang instrumento. May sariling skill at personality. Hindi sila pareho-pareho. Magkakaiba sila? Magkakaiba. Pero kapag tumutog sila, sumusunod sila sa iisang conductor at sa iisang musical score. Ang resulta? Harmony. Isang magandang kabuuan. Ah, Ganon daw ang pagkakaisa dito. Hindi nawawala yung pagiging unique mo, bagkos yung unique skills at personality mo ay kusang loob mong ini-align sa iisang layunin at pag-iisip ang pag-isip ni Kristo. I like that analogy. So, hindi nawawala yung pagiging violinist mo, pero yung tinutugtog mo, nakaayon na sa buong orkestra. Eksakto. In fact, binanggit sa sources mo na kahit yung mga disipulo, bago dumating yung Espiritu, nagtatalo pa rin sila kung sino ang pinakasikat sa kanila. Eksakto. Nagpapakita lang na yung pagkakaisa ay talagang hindi natural sa tao. Kailangan talaga ng isang external force. Na ayon dito sa mga teksto ay, Ang banal na espiritu? Doon lang sila nagkaroon ng iisang puso at isipan para sa kanilang misyon nung dumating na ang espiritu. okay, sige. So yung pangalan, ang susi para dumating ang Espiritu, at yung Espiritu ang pandikit para sa pagkakaisa. Pero may isa pang layer dito sa sources mo, ang salitang kaguwalhatian o glory. Ito na. Sinasabi na ang glory at ang pangalan ay halos iisa lang daw. Dito ako medyo nalilito. Paano nangyari yun? Abstract na yung glory, tapos ikakabit pa sa isang pangalan. Ito na siguro yung pinaka-mind-bending na bahagi ng lahat. Subukan nating gamitan ng analogy. Sige. Isipin mo, ang kaluwalhatian ng Diyos bilang ang araw, isang naglalaglab na bola ng enerhiya at liwanag. Napakalaki, napakainit, hindi mo kayang hawakan, hindi mo kayang direktang tingnan. Hindi mo kayang ilagay sa bulsa mo. Eksakto! It's too immense, it exists outside our normal capacity to comprehend. Okay, gets. Abstract at inaccessible. Ngayon, isipin mo yung pangalan bilang isang sinag ng araw na tumatama sa'yo. Ah, Hindi ito ang buong araw, pero dala nito ang esensya ng araw, ang init, ang liwanag. Nararamdaman mo to, nakikita mo ang epekto nito. okay. Sa ganung paraan, dala ng pangalan ang esensya ng kaluwalhatian ng Diyos dito sa ating mundo, sa ating dimensyon. The name becomes the tangible expression of an intangible reality. Wow! Okay. That's a good one. So yung pangalan ay hindi ang buong kaluwalhatian pero ito yung bahagi ng kaluwalhatian na kaya nating ma-experience dito sa Earth. Parang Wi-Fi signal. Tumpak! Hindi yun yung buong internet pero yun yung nagbibigay sa'yo ng access. Tumpak na tumpak at tingnan mo ang daloy na inilatag sa sources. Ang anak, si Jesus, ay dumating sa pangalan ng Ama. Dinala niya yung sunbeam ng kaluwalhatian ng Ama. Pagkatapos, ang banal na espiritu naman ay dumarating sa pangalan ng Anak, nagdadala ng panibagong sunbeam. Para saan? Para luwalhatiin din ang mga mananampalataya. Para sa atin naman. Oo, kaya nga ang banal na espiritu ay tinatawag sa mga teksto na espiritu ng kaluwalhatian. Ito ang espiritu na nagdadala ng pangalan na siyang tangible glory para gawing glorious din ang mga tumatanggap nito. Isang perpektong kadena ng pagbigay. Ang galing! Okay, so i-recap natin bago tayo magpatuloy. Ang pangalan ay parang susi na nag-unlock sa banal ni Espiritu. Ang Espiritu ang glue na lumilikha ng pagkakaisa na parang orkestra. At ang pangalan mismo ay parang sinag ng araw, ang tangible version ng kaluwalhatian ng Diyos. So far, so good. Ang ultimate question, para saan lahat to? What's the grand plan? Ano ang end goal ng lahat ng mekanismong ito? Dito na natin pag-uusapan yung pinakakahulugan ng pangalang Jesus na ang literal na ibig sabihin ay ang umiiral ay kaligtasan. Yahweh is salvation. Yun. At ayon sa sources mo, hinimay nila ang kaligtasan na yan sa tatlong napakalaking phases. Hindi lang ito isang event. Sige, ano yung tatlang yan? Phase 1, at ito yung pinakapamilyar sa lahat, ay yung tinatawag sa teolohiya na justification. Justification. Isipin mo na parang ang isang computer ay napuno ng virus, malware at lahat ng klase ng digital na basura. Ang justification ay yung pag-reformat ng buong hard drive.
wiped clean, pinatawad. Yun yung ginawa sa krus. Okay, phase 1. Reformat. Malinis na ang hard drive. Anong sunod? Phase 2, sanctification. Hindi sapat na malinis lang ang computer, baka pasukan ulit ng virus. Tama. Kailangan mong mag-install ng bago, mas magandang operating system at isang malakas na antivirus software. Ito raw yung proseso ng sanctification. Ang unti-unting pag-install ng pag-iisip ni Kristo sa isang tao sa kulong ng banal na espiritu. Para hindi na bumangik yung dating virus. Eksakto, ito yung pang-araw-araw na proseso ng pagbabago. I see. So phase 2, install new OS and antivirus. Pangmatagalan to. Ano yung pangatlo at huli? Phase 3, at ito ang pinakamalaki sa lahat, glorification o cosmic restoration. Wow, laki nung tunog. Ito na yung ultimate goal. Hindi lang protektado yung computer mo. Ang plano ay i-upgrade ang buong internet para wala nang kahit anong virus na mag-exist ever. Ito yung tuluyang pagpuksa sa kasalanan mula sa mismong konsepto ng panahon at espasyo. Ang pagpapanumbalik ng lahat ng nilikha sa perpektong estado. Wow, bigat nun. So yung buong plano ng kaligtasan na nakapaloob sa pangalang Jesus ay hindi lang para sa akin, para sa isang tao. Hindi lang personal. Ang scope pala ay para ayusin yung buong sistema. Akala ko yung kaligtasan, personal lang. Pero yung pangatlong point parang inaayos na yung buong universe. Yun mismo ang sinasabi ng mga teksto. At dito na pumapasok yung huling konsepto na binanggit mo kanina. Ang pagiging coworker. Tama, ang pagiging katrabaho ng Diyos. Oo nga. Pag nangyari na lahat yan, anong nagiging papel ng tao? Nagiging katrabaho raw. Pero anong ibig sabihin nun? Magiging maliit na Diyos din ba tayo? Hindi raw. At malinaw na sinasabi yan. Ang nilikha ay laging mananatiling nilikha. Ang pakikiisa sa Diyos at pagiging co-worker niya ay hindi pagsasanib ng pagkatao. So, hindi tayo magiging Diyos. Hindi. Ito ay ang ganap na pag-a-align ng iyong free will sa kanyang free will. Yung malaya mong kalooban, kusa mong isinusuko at inaayon sa kalooban niya, tulad ng isang musikero na sumusunod sa konduktor. Pwede mo ba akong bigyan ng mas konkretong example? Paano nagiging coworker sa cosmic restoration ang isang normal na tao na nagtatrabaho, nagbabayad ng bills, etc.? Oo, at nakikipag-deal sa traffic araw-araw. Oo, yun. Sa pananaw ng sources mo, nangyayari ito sa bawat desisyon. Kapag pinili mo ang kapatawaran, kesa paghihigante, nakikitrabaho ka sa plano. Kapag pinili mo ang pagiging bukas palad kaysa sa kasakiman, nakikilahok ka sa pag-ayos ng sistema. Kapag pinili mong lumikha ng kaayusan at kagandahan sa gitna ng gulo, isa kang aktibong kalahok sa phase 3. Sa maliliit na bagay? Oo, hindi ka na lang basta tagasunod, aktibo kang tumutulong sa kanyang gawain na puksain ang virus at i-install ang bagong operating system sa mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na nasa iyo dahil sa pangalan. Grabe. So, bilang buod mula sa iyong mga source, ang pangalang Jesus ay hindi lang pala pangalan. Ito ang susi na nagbubukas sa banal na espiritu. Ito ang pundasyon para sa pagkakaisa na parang isang orkestra. Ito ang sinag ng araw na nagdadala ng kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Tama. At ito ang pangalan ng isang three-phase cosmic project, pagreformata, pag-install ng bagong OS, at pag-upgrade ng buong universe kung saan tayo ay inaanyayahang maging mga aktibong katrabaho. Napakagandang buod noon. At bilang pangkas na kaisipan para sa iyo, binigyang diin ng mga teksto na ang pagiging katrabaho ng Diyos ay nakasalalay sa pag-aalay ng iyong kalooban sa kanyang kalooban. Oo. Kung ganon, pag-isipan mo ito. Sa iyong pang-araw-araw na buhay, anong mga bahagi ng iyong sariling kalooban, ng iyong mga personal na ambisyon at mga reaksyon ang sa tingin mo ay kailangan pang itune o iayon para mas maging perpekto ang iyong pagtugtog bilang parte ng kanyang dakilang orkestra?